Sa isang tahimik at malayong baryo kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala, mayroong isang kwento na palaging binabanggit tuwing gabi ng mga matatanda. Ang kwento ng isang lumang tulay na sinasabing lumilitaw lamang tuwing oras ng dugo. Ako si Andres, isang simpleng lalaki na lumaki sa baryong ito. Hindi ko akalain na ang kwentong ito ay magdadala sa akin sa isang hindi inaasahang paglalakbay. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa pagsasaka, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa paligid. Parang may bumubulong sa akin na pumunta sa gilid ng ilog kung saan sinasabing matatagpuan ang tulay. Madilim na ang paligid at tanging ilaw mula sa buwan ang aking gabay. Habang papalapit ako sa ilog, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may kung anong puwersa ang humihila sa akin papunta sa lugar na iyon. Nang marating ko ang gilid ng ilog, nakita ko ang tulay. Hindi ito ang karaniwang tulay na gawa sa kahoy o bakal. Ito ay mistulang gawa sa lumang bato. May mga ukit na tila ba mga sinaunang simbolo. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Kombinasyon ng takot at pag-usisa. Lumingon ako sa paligid, umaasang may ibang tao maliban sa akin, ngunit wala akong nakita. Ako lang mag-isa. Habang nakatayo sa harap ng tulay, narinig ko ang mga bulong na tila ba nagmumula sa hangin. Mga tinig ng tao na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Andres, huwag kang lalapit. Isang boses ang nagsabi. Ngunit sa kabila ng babala, mas lalo akong naakit na tumawid. Sa bawat hakbang ko papalapit sa tulay, naririnig ko ang mga tunog ng sapatos kong dumadampi sa mga lumang bato. Tila ba ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin sa isang kakaibang mundo. Bago ko pa man maabot ang gitna ng tulay, may kung anong pangyayari ang nagpatigil sa akin. Ang hangin ay biglang lumakas at ang mga tunog ng bulong ay dumoble. Hindi ko may paliwanag, pero parang mga tinig ng mga tao na nasa panganib. May kasamang pagdaing at pagiyak. Napalunok ako, kinilabutan, ngunit hindi ako makagalaw. Ang paligid ay biglang nagbago. Mula sa tahimik na gabi, naging puno ng mga ingay at mga boses. Sa gitna ng kaguluhan, may isang imahe ang lumitaw sa aking harapan. Isang batang babae na may luha sa mga mata. Tila ba humihingi ng tulong. Tulungan mo kami, sabi ng batang babae, habang ang kanyang imahe ay unti-unting naglaho. Sa isang iglap, bumalik ang lahat sa normal. Tanging ang tahimik na agos ng ilog ang naririnig ko. Wala na ang mga bulong, wala na ang batang babae. Nang bumalik ako sa baryo, hindi ko mapigilan ang aking sarili na ikwento ang aking nakita sa aking ina. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng misteryo. Andres, ang tulay na iyan ay may dalang lihim ng ating pamilya. Isang lihim na dapat mong tuklasin, sabi niya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-asam na hindi ko maipaliwanag. Ang kwento ng tulay na ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa itong kwento na magdadala sa akin sa mas malalim na pag-unawa sa aming pamilya. Sa paglalakbay na ito, hindi lang takot ang aking haharapin, kundi pati na rin ang katotohanang maaaring magpabago sa aming kapalaran. Madalas kong naririnig ang bulong ng hangin tuwing gabi, tila ba may nais itong iparating ngunit hindi ko mawari kung ano. Napagdesisyunan kong alamin ang kwento sa likod ng lumang tulay na lumilitaw lamang kapag oras ng dugo, isang kababalaghan na matagal nang bumabalot sa aming baryo. Noong isang gabi, naglakad ako patungo sa bahay ni Mang Ruben, ang pinakamatandang naninirahan sa baryo. Alam kong siya lamang ang makapagbibigay linaw sa mga katanungan ko. Pagkarating ko sa kanyang bahay, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang lumang tumba-tumba, nagbabasa ng isang makapal na libro na tila ba puno ng mga lihim.
Magandang gabi po, Mang Ruben. Maaari po ba akong magtanong tungkol sa tulay na lumilitaw tuwing oras ng dugo? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. May kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang lumang tulay. Maraming taon na ang nakalipas simula noong huling may nagtanong sa akin tungkol diyan. Sabi niya habang dahan-dahang isinasara ang kanyang libro. Paano po ba ito nagsimula? Usisa ko. Nag-umpisa siyang magkwento. Ayon kay Mang Ruben, ang tulay ay itinayo noong unang panahon ng mga ninuno namin, isang lagusan patungo sa ibang mundo, mundo kung saan ang oras ay tumitigil sa pag-ikot tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Ang oras ng dugo, dagdag niya, ay ang oras kung saan ang tulay ay lumilitaw. At sa mga sandaling iyon, ang sino mang maglakbay sa tulay ay hindi na nagbabalik. Habang siya'y nagkukwento, parang naririnig ko ang pag-ugong ng hangin sa labas. Bumibigat ang pakiramdam ko. Ngunit bakit po ito lumilitaw lamang sa oras na iyon? Tanong ko. Isang sumpa, sabi ni Mang Ruben. Isang sumpa na nagmula sa isang trahedya. Ang tulay ay naging saksi sa isang madugong pangyayari. Isang pangyayari na nagdulot ng pighati sa maraming tao. Mula noon, bawat kabilugan ng buwan, ang tulay ay lumilitaw bilang paalala ng trahedyang iyon. Nagpasalamat ako kay Mang Ruben at nagpaalam, ngunit hindi pa rin mawala sa isip ko ang kanyang mga sinabi. Ano nga ba ang trahedyang iyon? Paano nagkaroon ng sumpa ang tulay? Nagpasya akong bumalik sa tulay sa susunod na oras ng dugo upang alamin ang katotohanan. Di nagtagal at dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang hangin ay tila ba puno ng mga lihim na hindi ko pa naririnig. Nagtungo ako sa lugar kung saan lumilitaw ang tulay. Dala ang isang lampara at ang aking kagustuhang malaman ang katotohanan. Pagdating ko roon, nakita ko ang mga gilid ng tulay na unti-unting lumilitaw mula sa kadiliman. Ang pulang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang kulay sa paligid. Tila ba ang buong lugar ay nababalot ng misteryo at panganib. Humakbang ako papunta sa tulay. Bawat hakbang ay tila ba may bigat ng mga lihim na matagal nang nakatago. Sa gitna ng tulay, naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumalot sa akin. Ang hangin ay tila ba may tangan ng mga bulong na hindi ko maunawaan. Habang naglalakad ako, may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Mga yabag na pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan nagmumula. Paglingon ko, nakita ko ang isang anino ng lalaki, nakatayo sa dulo ng tulay. Ang kanyang mata ay tila ba nag-aapoy sa galit, isang galit na may halong pighati. Sino ka? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, naglakad siya papalapit sa akin. Bawat hakbang ay tila ba may dala ng mga alaala ng nakaraan. Hindi mo ba alam ang kwento ng tulay? Tanong niya, ang boses ay puno ng hinanakit. Ako ang dahilan ng sumpa. Ako ang nagdala ng trahedya sa tulay na ito. Napalunok ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit siya ang may dala ng trahedya? Ngunit bago ko pa man siya matanong, biglang nawala ang pulang liwanag ng buwan at ang tulay ay unti-unting nilamon ng kadiliman. Ako'y nagising sa gilid ng tulay, wala na ang anino ng lalaki, wala na ang pulang liwanag, ngunit ang pakiramdam ng pag-aalala ay nanatili. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa akin. Totoo ba ang nakita ko? Sino ang lalaki sa tulay? Bumalik ako sa baryo, dala ang mga katanungan na tila ba wala ng kasagutan. At sa paglalakad ko pa uwi, nakita ko si Mang Ruben sa kanyang pintuan, nakatingin sa akin, may kakaibang angiti sa kanyang labi. Alam mo na, hindi ba? Tanong niya, ang boses ay puno ng lihim. Napahinto ako. Alam ko na ba talaga? Ngunit bago ko pa man siya masagot, narinig kong muli ang bulong ng hangin. Ang mga bulong na tila ba nagkukwento ng kwento ng tulay.
Isang kwento na hindi pa tapos, isang kwento na may mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Matapos ang hindi ko makakalimutang gabi, kung saan una kong nasilayan ang lumang tulay, tila hindi na ako mapakali. Pabalik-balik sa aking isipan ang mga kaganapan noong gabi ng dugo, ang gabing iyon na sinasabi nilang tuwing ika-13 taon lamang nagaganap. Ang mga alingawngaw ng mga kaluluwang nawawala at ang mga halakhak mula sa dilim ay naghatid ng kilabot sa buo kong pagkatao. Ngunit higit sa lahat, ang hindi ko malimutan ay ang hiwagang bumabalot sa tulay na iyon. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa kinaroroonan ng tulay. Bagamat takot ang bumabalot sa akin, ang aking kuryosidad ang nagtulak sa akin na alamin pa ang higit pa tungkol sa mga pangyayari. Bitbit ang isang lampara, dahan-dahan akong naglakad patungo sa kagubatan kung saan nakatago ang tulay. Habang papalapit ako, ramdam ko ang bigat ng hangin. Ang mga puno ay tila nagbubulungan at ang bawat kaluskos ng dahon ay parang paalala ng mga lihim na tinatago ng lugar na iyon. Pagdating ko sa tulay, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Ang mga anino ay tila kumikilos sa gilid ng aking paningin. Sa kabila ng aking takot, sinubukan kong pag-aralan ang mga nakaukit sa mga bato ng tulay. May mga simbolo at inskripsyon na hindi ko maintindihan, ngunit tila may kakaibang pamilyaridad ito sa akin. Napatigil ako nang may marinig akong boses mula sa likuran. Isang matandang babae ang lumitaw, tila mula sa kawalan. "Ito ba ang hinahanap mo?" tanong niya habang nakangiti ng may halong lungkot at pangamba. Sa kanyang mga kamay ay may dala siyang lumang libro. Ang mga pahina nito ay tila yari sa balat ng hayop at ang tinta ay tila dugo. Lahat ng kasagutan ay nasa aklat na ito, wika niya habang iniaabot sa akin ang libro. Bagamat nag-aalangan, tinanggap ko ang libro. Doon ko nalaman ang kwento ng tulay, isang dating daanan ng mga sinaunang tao na naglilingkod sa isang madilim na Diyos. Ang tulay ay isang sakripisyo, isang pintuan patungo sa ibang mundo tuwing kabilugan ng buwan sa gabi ng dugo. Ang mga taong naglaho ay mga alay upang mapanatili ang kapayapaan sa baryo at ang mga kaluluwang iyon ay naligaw sa kawalang hanggan. Tumayo ang aking balahibo sa aking mga natuklasan. Nang bumalik ako sa baryo, agad kong ipinagtapat ang aking nalaman sa mga matatanda ng aming lugar. Ngunit sa halip na magalit o mabahala, tahimik lamang silang nakinig. Tila ba alam na nila ang lahat ng ito? Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. "Ito ang ating kasaysayan," sabi ng isa sa kanila. "Ngunit hindi natin kayang baguhin ang nakaraan. Ang tanging magagawa natin ay protektahan ang ating hinaharap." Sa mga salitang iyon, napagtanto ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Ako, na isang simpleng lalaki lamang sa baryo, ay naging tagapagdala ng lihim na ito. Ngunit paano ko maipapaliwanag sa iba na ang katahimikan ng baryo ay may kapalit na mga kaluluwa? Habang nagmumuni-muni, may narinig akong kaluskos mula sa labas. Bumungad sa akin ang isang pamilyar na anyo. Ang aking kapatid na matagal nang nawawala ay nakatayo sa ilalim ng ilaw ng buwan. "Bakit ka nandito?" tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig sa galak at takot. "Hinahanap kita," sagot niya. At kahit papaano, ay tila kakaiba ang kanyang anyo. Tila ba may ibang kaluluwa ang nagmamasid mula sa kanyang mga mata. "Oras na para malaman mo ang totoo," dagdag niya, sabay abot ng kanyang kamay. Hawak ang kanyang kamay, hinila niya ako pabalik sa tulay. Sa bawat hakbang ay tila bumabalik sa akin ang mga alaala ng nakaraan, ang mga sigaw, ang mga kaluluwang nawawala, at ang malamig na haplos ng gabi ng dugo. Nang makarating kami sa gitna ng tulay, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay napuno ng liwanag
at ang hangin ay tila umalon-alon sa paligid namin. Ang tulay na ito ay hindi lamang daanan, sabi ng kapatid ko, na ngayon ay tila ibang nilalang na. Ito ay isang pintuan patungo sa ibang mundo, at ikaw ang susi. Sa mga salitang iyon, biglang naglaho ang liwanag. Ako'y nahulog sa kawalan, sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam kong hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. Sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng hiwaga at panganib. At sa huling sandali, bago ako tuluyang lamunin ng dilim, narinig ko muli ang mga boses. Ang mga kaluluwang nawawala na ngayoy nagbabanta ng kanilang pagbalik. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang sigurado. Ang tulay ay muling lilitaw. At ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, ang lumang tulay ay tila lumitaw mula sa kawalan. Ang mga kawayan at halamang ligaw ay bumalot sa mga gilid nito. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang anyo ay parang isang nilalang na naghihintay sa dilim. Tumindig ang balahibo ko sa batok, ngunit alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng mahiwagang tulay na ito. Sa aming baryo, kinatatakutan ng tulay na ito. Sinasabing tuwing oras ng dugo, isang kakaibang pangyayari ang nagaganap. Ang tulay ay nagsisilbing daanan patungo sa isang mundo na hindi dapat pasukin ng sinumang may malinis na budhi. Sa bawat yugto ng gabi, ang tulay ay bumabalik sa dati nitong anyo, isang simpleng daanan sa ilog. Ngunit kapag ang oras ng dugo ay sumapit, nagbabago ito at nagiging makapangyarihan. Isang gabi, sa kabila ng babala ng mga matatanda sa baryo, naglakas loob akong puntahan ang tulay. Bitbit ang isang flashlight at isang lumang journal na nakuha ko mula sa lola ko. Lumakad ako sa madilim na daan patungo sa ilog. Nasa journal ang mga kwento ng mga nawawalang tao na sinubukang tawirin ng tulay, ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang kwento ng isang batang babae na bumalik mula rito, na walang malay, bumubulong ng mga salitang hindi mawari. Habang lumalapit ako sa tulay, naririnig ko ang pag-agos ng ilog na tila umaawit ng isang kalunos-lunos na awitin. Ang hangin ay malamig at tila may kasamang bulong. Huwag kang matakot, bulong ko sa sarili, ngunit ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Nang marating ko ang tulay, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin, parang may mga matang nagmamasid mula sa likod ng mga anino. Nagsimula akong basahin ang journal. Ang mga pahina nito ay puno ng madidilim na kwento, mga pangitain ng dugo, mga sigaw ng mga nawalang kaluluwa, at ang mga lihim ng tulay. Ayon sa mga kwento, ang tulay ay itinayo ng isang grupo ng mga tagapangalaga ng lihim na ritual. Sa oras ng dugo, ang tulay ay nagiging isang portal na nag-uugnay sa ating mundo, sa isang dimensyon na puno ng mga nilalang na gutom sa takot at kaluluwa. Habang binabasa ko ang isa pang pahina, naramdaman ko ang pagninig ng lupa. Parang may puwersang nagtutulak sa akin patungo sa gitna ng tulay. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang ilog ay naging pulang-pula at ang mga puno ay tila lumuluha ng mga dugo. Ang tulay ay nagliwanag at ang hangin ay pumuno ng mga bulong na tila nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Sinubukan kong umatras, ngunit may puwersang humihila sa akin pabalik. Sa gitna ng tulay, nakita ko ang isang batang babae na nakatayo. Tila walang buhay ang mga mata. Siya ang batang babae sa kwento ng journal, ang nagbalik mula sa tulay na ito. Ngayon, siya ay parang isang anino na nasa pagitan ng dalawang mundo. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ngunit ang kanyang tinig ay parang nagmumula sa loob ng aking isipan. Alam mo ba ang kapangyarihan ng tulay na ito? Hindi ko alam ang isasagot,
Ngunit naramdaman ko ang pangangailangang malaman ng sagot. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, tugon ko. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay puno ng lungkot at misteryo. Ang tulay ay naglalakbay sa oras ng dugo. Kapag ang oras ay sumapit, kailangan mong magdesisyon, tumawid o manatili. Bago pa man ako makapag-isip ng sagot, naramdaman ko ang tulay na umuuga. Ang mga bulong ay naging mga sigaw at ang paligid ay nag-iba ng kulay. Ang ilog ay tila umakyat at ang mga puno ay nagiging mga halimaw na nagbabantay sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Hindi ka nag-iisa, bulong nito, ngunit hindi ko mawari kung saan ito nagmumula. Sa isang iglap, may kamay na humawak sa akin, hinila ko pabalik sa ligtas na bahagi ng tulay. Pagtingin ko, wala na ang batang babae. Ang tulay ay bumalik sa dati nitong anyo, ngunit alam ko na ang oras ng dugo ay hindi pa tapos. Ang kamay na humila sa akin ay hindi ko nakita, ngunit ang pakiramdam ng presensya nito ay hindi mawawala. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong bumalik sa tulay. Hindi pa tapos ang kwento, at ang mga lihim nito ay patuloy na bumabalot sa akin. Ngunit ang tanong ay nananatili. Sino ang humila sa akin pabalik? At bakit nila ako iniligtas mula sa tulay na naglalakbay sa oras ng dugo? Habang naglalakad ako pa uwi, alam kong ang tulay ay nag-ingat ng isang malalim na lihim, isang misteryo na kailangan kong tuklasin. Ngunit sa susunod na bumalik ako, kailangan kong maghanda dahil alam kong may nilalang na naghihintay sa akin sa kabilang dulo ng tulay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting sumisidhi ang aking kuryosidad sa lumang tulay na madalas pag-usapan ng mga matatanda sa aming baryo. Sinasabing ito'y lumilitaw lamang tuwing oras ng dugo, isang pagkakataon na tila pinipili ng kalikasan mismo. Nakakatakot ang tunog ng pangalang iyon, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na tila nahahatak patungo rito, na parang may mga kamay na nanghihila sa aking kamalayan. Nagpasya akong muling bisitahin ang bahay ng pinakamatandang lalaki sa baryo, si Mang Elias. Siya ang nakakaalam ng mga sinaunang kwento, mga alamat na nagpasalin-salin sa henerasyon. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagmumuni-muni ng mga lihim ng nakaraan. Sa kanyang kwarto, napapaligiran ng mga lumang aklat at mga lumang larawan, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan. Bakit sa tingin mo, lumilitaw lamang ang tulay tuwing oras ng dugo? Tanong ko kay Mang Elias, umaasang matutuklasan ko ang sagot sa misteryo. Ang tulay na iyon ay itinayo noong panahon ng mga Kastila. Sagot ni Mang Elias, ang kanyang boses ay tila umaagos mula sa kailaliman ng kanyang alaala. Ang mga bihag, mga katutubo na pinilit magtrabaho, ang nagbuwis ng kanilang buhay para lamang maitayo ito. Sinasabing, ang kanilang paghihirap at dugo ang bumuo sa pundasyon ng tulay. Nanginginig ang aking laman sa kanyang kwento, ngunit hindi ko mapigilan ang pag-usisa. At ano ang oras ng dugo, Mang Elias? Tuwing ika-4 na dekada, sa gabi ng buwan, ng pagpatak ng ulan, bumabalik ang mga kaluluwa ng mga nasawi. Sila'y naglalakad muli sa tulay, at sa kanilang pag-alis, nag-iiwan sila ng bakas ng kanilang pagdurusa. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan, ngunit hindi pa rin sapat ang mga sagot. Kailangang malaman ko ang higit pa. Nagpasya ako, sa kabila ng panganib, na hintayin ang oras ng dugo. Hindi ako makakatulog sa gabi. Naglalaro sa isipan ko ang mga imahe ng tulay at ng mga kaluluwa. Hanggang sa dumating ang takdang oras, ang gabi ay tahimik, ang ulan ay bumubuhos mula sa kalangitan, at ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Naglakad ako patungo sa lugar kung saan sinasabing lumilitaw ang tulay. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aking puso ay nag-aalab.
At doon, sa kalagitnaan ng kadiliman, nakita ko ang tulay na lumilitaw mula sa kawalan. Ang kanyang arko ay tila kumikislap sa ilalim ng mga patak ng ulan. Ang kanyang anyo ay nagmumulto, na tila binabalot ng mga anino ng nakaraan. Naglakad ako papunta sa tulay, ang bawat hakbang ay puno ng pag-alinlangan. Ngunit sa kabila ng takot, patuloy akong humakbang. At sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa, na parang may mga kaluluwang naglalakad kasama ko. Nang makarating ako sa gitna ng tulay, naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumalot sa aking katawan, isang lamig na tila nagmumula sa kabilang mundo. At sa aking paglingon, nakita ko ang mga anyo ng mga tao, mga anino, ng mga bihag na nagtayo ng tulay. Ang kanilang mga mata ay puno ng hinagpis. Hindi ko alam kung ako'y mananatiling nakatayo o tatakbo palayo. Ngunit hindi ko magawa ang kahit ano. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin, boses na tila nagmumula sa mismong tulay. Bumalik ka na, huwag mong guluhin ang aming kapayapaan. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas mula sa tulay, ngunit nang ako'y makalayo, naramdaman ko ang pagbalik ng init sa aking katawan. Ang tulay ay unti-unting naglaho sa likod ng mga patak ng ulan. Ngunit ang kanyang alaala ay nanatiling nakatatak sa aking isipan. Sa aking pag-uwi, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Alam kong hindi pa tapos ang kwento. At sa aking pagpasok sa bahay, nakita ko ang isang lumang larawan na nakabitin sa dingding. Larawan ng mga lalaking nagtayo ng tulay. Ngunit sa likod ng larawan, may isang anino na hindi ko pa nakikita noon. Isang anino na tila nakatingin sa akin na parang may sinasabi. At doon ko naunawaan, ang anino sa larawan ay ako. Ang twist ng aking kwento ay hindi ko lang natuklasan ang tulay, kundi bahagi ako ng kasaysayan nito. Ako'y bahagi ng kwento na matagal nang nakalipas, ngunit ngayon lamang bumabalik sa aking kamalayan. Sa huli, hindi ko alam kung ito'y isang sumpa o isang regalo, ngunit alam ko, hindi ko na ito matatakasan. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking balat, ay napadpad ako sa lumang tulay. Ang tulay na ito ang sentro ng mga kwento at bulong-bulungan sa aming baryo. Wala ni isa mang makapagsabi kung kailan ito unang itinayo, ngunit sinasabi ng mga matatanda na ito ay lumilitaw tuwing oras ng dugo. Isang misteryosong oras na hindi pa natutukoy ng sinuman. Ako'y naglalakad sa kahabaan ng tulay. Nararamdaman ko ang bawat yapak na tila bumabagsak sa aking dibdib. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay patungo sa hindi maipaliwanag na misteryo ng aming baryo. Ang mga bayang ito ay tahimik sa gabi, ngunit sa oras na ito, tila ang buong lugar ay nagbabantay. Ang katahimikan ay puno ng pagkabalisa. Narinig ko ang mga kwento ng mga nawala na sa tulay na ito. Sila raw ay naglalakbay sa gitna ng gabi at hindi na muling nagbalik. Ang mga katanungan sa aking isipan ay nag-uudyok sa akin na alamin ang totoo. Ano ba talaga ang meron sa tulay na ito? Bakit ito lumilitaw sa oras na puno ng pagdurugo at pangamba? Habang papalapit ako sa gitna ng tulay, nararamdaman ko na ang malamig na simoy ng hangin ay tila lumalakas. Ang mga puno sa paligid ay nag-uumpisa. Nang mag-ingay, ang kanilang mga dahon ay tila bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa isang iglap, may naramdaman akong kakaibang presensya. Parang may mga mata na nakamasid sa akin. Lumingon ako sa likuran at namangha ako sa aking nakita. Ang tulay na akala ko'y gawa lamang sa kahoy ay nag-transform sa isang istruktura ng bato. Bawat detalye ay tila ukit ng maingat na kamay, puno ng simbolismo na hindi ko nauunawaan. Ang mga simbolo ay tila bumubuo ng isang kwento, mga figura ng mga taong nakikipaglaban, umiiyak,
at tila nawawala sa kawalan. Sa gitna ng aking pagkamangha, napansin ko ang isang anino sa gilid ng tulay. Isang figura na mula sa kawalan, nakatayo, at tila nakatingin sa akin. Naglakad ako papalapit. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Isang timpla ng takot at pag-usisa. Sino kaya ito? Anong lihim ang dala ng kanyang paglitaw? Sa aking paglapit, unti-unting lumilinaw ang figura. Isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng hikbi ng panahon. Mga mata na puno ng kwento ng mga nakaraan. Ngunit ang kakaiba ay ang kanyang suot. Isang damit na tila mula sa ibang panahon. May mga marka ng dugo na hindi ko maipaliwanag. Ikaw ba ang anak ng baryo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila bulong ng hangin, puno ng alingawngaw ng nakaraan. Oo, ako nga. Sino ka ba? Ano ang iyong ginagawa dito? Sagot ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang tulay ay hindi lamang daan, kundi ito ay isang sumpa. Ako'y tagapagbantay, isang kaluluwang hindi matahimik hanggang sa matuklasan ang buong katotohanan. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Tila may mga luha na bumabalong mula sa mga ito. Sa isang iglap, ang kanyang mga kamay ay nagpakita ng isang lumang papel, puno ng mga sulat na hindi ko maipaliwanag. Basahin mo ito at mauunawaan mo ang dahilan ng aming pagkawala. Ang tulay na ito ay hindi lamang nag-uugnay sa lupa, kundi ito ay nag-uugnay sa oras. Sa oras ng dugo, ang mga nawawala ay nagiging bahagi ng kwento. Kinuha ko ang papel at sa pagtingin ko, unti-unting nagkakaroon ng kahulugan ang mga simbolo. Ang mga ito ay kwento ng mga nawawala, ng mga kaluluwang naglakbay sa tulay na ito at hindi na muling nagbalik. Isang sumpa na nag-uugnay sa kanilang buhay sa panahon ng digmaan, sa panahong puno ng pagdurugo at sakripisyo. At sa pagbasa ko, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya, isang puwersa na tila bumabalot sa akin. Ang tulay ay nag-uumpisa ng umingay. Ang mga alingawngaw ng mga nawala ay nagsimula ng magparamdam. Sa aking paglingon, ang matandang lalaki ay naglaho. At sa kanyang pagkawala ay naramdaman ko ang isang puwersang bumabalot sa akin. Sa huli, ang aking huling tanong ay nanatiling walang kasagutan. Ano ang tunay na lihim ng tulay? Paano ako makakaalis sa sumpa ng oras ng dugo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin, ngunit alam ko na ako'y bahagi na ng kwento. Sa aking pagbalik sa baryo, dala ko ang lihim na kailanman ay hindi ko na maibabahagi pa. Ang tulay ay hindi lamang daan, kundi ito ay daan patungo sa hindi maipaliwanag na oras. At ako'y isa sa mga tagapagbantay ng kanyang lihim. Ang gabi ay bumalot sa aming baryo tulad ng isang makapal na kumot ng kadiliman. Sa kabila ng katahimikan ng paligid, may kakaibang kilabot na bumabalot sa akin habang naglalakad ako patungo sa lumang tulay. Ang tulay na ito ay tila may sariling buhay, nag-aabang ng tamang oras upang magpakita ang oras ng dugo. Sa aking palad ay nakahawak ang isang lumang journal na aking natagpuan sa bahay ni Mang Isko. Ang matandang nangungusap sa akin tungkol sa mga hiwaga ng tulay. Ang mga pahina ng journal ay puno ng alikabok at ang tinta nito'y halos hindi na mabasa. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, isa-isa kong binasa ang bawat tala. Ang kwento ng tulay ay nagsimula pa noong sinaunang panahon, nang ang baryo namin ay isang maliit na komunidad lamang ng mga magsasaka. Ayon sa journal, ang tulay ay itinayo ng isang grupo ng mga tagapagtanggol ng baryo laban sa mga mananakop. Puno ng pagnanasa at galit, isinumpa nila ang tulay upang maging tagapagbantay, isang tagapagligtas sa oras ng panganib. Ngunit sa kanilang galit, hindi nila namalayan. Ang sumpa ay nagkaroon ng kakilakilabot na kapalit. Ang tulay ay nagiging aktibo lamang kapag may dugo. Isang sakripisyo mula sa isa sa mga taga-baryo. Sa tuwing may sakripisyo,
Nagiging mistikal ang tulay, nagbibigay ng proteksyon, ngunit sa bawat sakripisyo ay may nawawalang kaluluwa, hindi na nagbabalik. Habang binabasa ko ang journal, narinig ko ang mahinang pag-agos ng ilog sa ilalim ng tulay. Tumigil ako saglit at tumingin sa kalangitan. Ang buwan ay tila pulang-pula, isang palatandaan na ang oras ng dugo ay papalapit na. Sa paglipas ng mga taon, maraming mga tao ang naglaho sa baryo at tila ang tulay ang tanging saksi sa kanilang pagkawala. Isang malamig na hangin ang umihip, nagdala ng bulong ng mga kaluluwang naglaho at tila binabantaan ako na huwag lumapit. Ngunit hindi ko kayang tumalikod. Sa aking pagkakaalam, isa sa mga nawawalang tao ay ang aking kapatid. Siya ang huling sakripisyo, 1 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na siya ay nawala. Kaya't nagpasya akong bumalik sa tulay, umaasa na ang journal ay magbibigay ng kasagutan. Lumapit ako sa gilid ng tulay at naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Ang mga anino ay tila sumasayaw sa paligid, bumubuo ng mga hugis na hindi ko maipaliwanag. Biglang may narinig akong mahihinang hakbang mula sa kabilang bahagi ng tulay. Tila may paparating, ngunit sa kadiliman ng gabi, hindi ko masiguro kung tao ba ito o isa sa mga kaluluwang naglalagalag. Habang naglalakad ako papalapit, nakita ko ang isang figura sa kabila ng tulay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit parang kilala ko siya. Ang kanyang mukha ay tila pamilyar, ngunit hindi ko maaninag ang kanyang mga mata. Sa bawat hakbang ko, mas lalo kong nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang figura ay nakatayo lamang, tahimik na nag-aabang. Nagulat ako nang biglang nagsalita ang figura, isang tinig na hindi ko inaasahan. "Huwag ka nang lumapit, kapatid," sabi ng figura. Ang kanyang tinig ay malamig, puno ng lungkot at panguungulila. Dahil dito, natigilan ako. Paano niya ako nakilala? Sino siya? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang bumuo ng mga hugis ng mga taong naglaho. Ang tulay ay tila nabubuhay. Ang mga bato nito'y nagbabago ng anyo, bumubuo ng mga mukha ng mga nawawala. Ang figura sa kabila ng tulay ay nagsimulang lumapit at sa bawat hakbang niya, unti-unti kong nakikita ang kanyang anyo. Isa siyang kabataan, halos kaedad ko, at ang kanyang mukha ay may hawig sa aking kapatid. Ngunit ang pagkabigla ay umabot sa sukdulan. Nang makilala ko ang figura, hindi ito ang aking kapatid, kundi ako. Isang bersyon ng aking sarili, ngunit sa ibang anyo. Ang kanyang mata ay puno ng luha at sa kanyang mga labi ay naroon ang mga salitang hindi ko inaasahan. Isa ka sa mga nawawala, ngunit hindi mo pa alam. Sa isang iglap, pumalot sa akin ang dilim at ang katotohanan ay bumagsak. Ako pala ay isa sa mga nawawala. Isang kaluluwa na naglalagalag, hinahanap ang sarili sa isang sumpang tulay. Sa oras ng dugo, nagising ako, ngunit hindi ko alam kung paano bumalik. Ang tulay ay naging saksi sa aking sariling pagkawala. At ngayon, sa oras ng dugo, bumalik ako sa mundo na hindi ko nakilala. Ngunit paano ako makakabalik ng lubos? Ang dilim ng gabi ay bumabalot sa buong baryo, habang ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko malaman kung ang tulay na ito ay isang tunay na nararamdaman o isang katang-isip lamang ng aking pagod na isipan. Ngunit sa tuwing sumasapit ang oras ng dugo, nararamdaman kong may kakaibang puwersa na humihila sa akin patungo sa lumang tulay na matagal nang kinatatakutan ng mga taga-baryo. Sa aking paglalakad, ang mga hakbang ko ay tila nagiging mabigat. Ang bawat paggalaw ay sinasamahan ng mga alaala ng mga kwentong nagpalipat-lipat sa baryo,
tungkol sa mga kaluluwa na hindi matahimik. Ang tulay na ito, ayon sa mga matatanda, ay lumilitaw lamang sa mga gabing ang buwan ay puno at ang oras ng dugo ay nagdadala ng hindi mailalarawang kilabot. Sa aking paglapit, ang tulay ay tila lumitaw mula sa kawalan. Ang mga lumang tabla nito ay puno ng mga kalawang at ang mga lubid nito'y tila hinabi ng mga kamay na matagal nang nawala sa daigdig. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tulay ay naroon, naghihintay sa mga susunod na biktima ng kanyang misteryo. Nang mapansin kong wala ni isa mang tao sa paligid, ako'y nagpasya. Ito na ang tamang oras upang alamin ang lihim na bumabalot sa tulay na ito. Sa aking pag-apak sa mga tabla, naramdaman ko ang pag-ugong ng hangin na tila nagdadala ng mga hiyaw ng mga nasawi. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba, ngunit ang aking determinasyon ay higit pa sa aking takot. Habang ako'y patuloy sa paglakad, bigla kong narinig ang mga bulong. Hindi ko alam kung ito'y bunga ng aking imahinasyon o isa pang tanda ng misteryo ng tulay. Nagsimula akong magtanong sa sarili kung ang mga kaluluwa nga ba ng mga nasawi ay nandito upang magsalita. Ang mga bulong ay tila nagiging malinaw, bumubuo ng mga salitang hindi ko maunawaan. Sa gitna ng tulay, tumigil ako. Ang hangin ay biglang tumahimik at ang paligid ay tila nahulog sa isang malalim na katahimikan. Ang aking puso ay nagsimulang magkarera, natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari. Sa mga kwento ng mga matatanda, ang gitna ng tulay ang lugar kung saan ang oras ng dugo ay nagdadala ng pinakamalakas na puwersa. Bigla, ang paligid ay nagbago. Ang mga lumang tabla ay tila nagbagong anyo at ang mga lubid ay nagsimulang umikot sa ere. Ang tulay ay tila nabuhay at ang oras ng dugo ay nagdala ng isang kakaibang liwanag na bumalot sa buong paligid. Nagulat ako sa aking nakita. Isang imahe ng mga taong hindi ko kilala. Mga mukha na puno ng pighati at pagdurusa. Ngunit sa gitna ng mga imaheng ito, may isang mukha na tila pamilyar. Isang lalaki na tila nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng mas matinding takot kaysa sa tulay mismo. Hindi ko malaman kung bakit siya ay pamilyar, ngunit ang kanyang tingin ay tila nag-aanyaya sa akin na alamin ang kanyang kwento. Sa isang iglap, ang lahat ay naglaho. Ang tulay ay bumalik sa dati nitong anyo, at ang mga bulong ay tila nawala kasabay ng hangin. Ngunit ang imahe ng lalaking iyon ay nanatili sa aking isipan, nag-iiwan ng tanong na kailangang sagutin. Habang ako'y nagmamadaling umalis sa tulay, napansin kong may isang bagay na naiwan sa aking bulsa. Isang lumang piraso ng papel, puno ng mga sulat kamay na hindi ko maunawaan. Ngunit sa gitna ng mga salitang iyon, may isang pangalan na tila nagliwanag, Mariano. Hindi ko kilala kung sino si Mariano, ngunit ang kanyang pangalan ay tila nagsimula ng isang bagong kabanata ng misteryo. Sino siya? At ano ang kanyang kinalaman sa tulay na ito? Ang kanyang presensya sa aking isipan ay nagbigay ng panibagong direksyon sa aking pagtuklas. Ang oras ng dugo ay tila nagdala sa akin ng isang bagong tanong, isang misteryo na kailangang lutasin. Habang ako'y naglalakad pa uwi, ang pangalan ni Mariano ay hindi mawala sa aking isipan. Ang kanyang mukha ay tila nagtatago sa likod ng bawat anino at ang kanyang kwento ay tila nagsisimula pa lamang. Sa paglapit ng susunod na oras ng dugo, alam kong ang tulay na ito ay magdadala ng panibagong lihim na kakailanganin kong tuklasin. At sa likod ng bawat hakbang ko, ang presensya ni Mariano ay tila nagbabantay. Ang tulay ay nagbigay ng bagong twist sa aking paglalakbay. At ang susunod na kabanata ng misteryo ay naghihintay na isalaysay. Sa gitna ng aking paghahanap,
Naramdaman kong tila mas humihigpit ang pagkakahawak ng misteryo sa paligid ng lumang tulay. Ang hangin ay puno ng kakaibang lamig na para bang ang mga anino ng nakaraan ay naglalakad sa tabi ko. Patuloy kong sinubukang ipagsama-sama ang mga piraso ng impormasyon na nakuha ko mula sa mga matatanda sa baryo. Sinasabi nila na ang tulay ay naglalaman ng mga lihim na hindi dapat mabunyag, mga lihim na masyadong mapanganib upang tangkaing alamin. Isang gabi, habang nakatayo ako sa harap ng tulay, tila sumasayaw ang buwan sa ibabaw nito. Ang kislap nito ay bumabalot sa akin ng liwanag na parang nagtatawag sa akin na lumapit. Sinundan ko ang tawag ng buwan at sa bawat hakbang ko'y nararamdaman ko ang kakaibang tibok ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Isang tibok na tila nagsasabi sa akin na may buhay ang tulay na ito ay humihinga kasama ng mga alaala ng nakaraan. Habang nakatayo sa gitna ng tulay, nakaramdam ako ng pag-alinlangan. Sa kabila ng mga babala, naramdaman ko ang pangangailangan na alamin ang totoo. Hinaplos ko ang mga lumang bakal na tila may sariling kwento. At sa aking paghawak ay naramdaman kong nagbabago ang hangin. May narinig akong bulong, isang alingasngas na tila nagmumula sa ilalim ng tulay. Ang boses na iyon ay puno ng lungkot. Ngunit sa ilalim ng lungkot na iyon ay naroon ang isang uri ng pag-asang tila nagsasabing mayroong pag-unawa na naghihintay. Sumilip ako sa gilid ng tulay. Sa ilalim nito, sa gitna ng madilim na tubig ng ilog, ay naroon ang isang anino na gumagalaw. Isang figura na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, naramdaman ko ang pangangailangan na bumaba upang alamin kung ano ang naroon. Bumaba ako sa tulay, ang aking mga paa ay tila nakikipagsapalaran sa bawat hakbang. At sa paglapit ko, ay unti-unting lumilinaw ang figura. Ito ay isang babae, nakalubog sa tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Sa kanyang mga mata ay naroon ang isang kwento ng pagdurusa at pag-asa. Tinangka kong magsalita, ngunit bago pa man makapaglabas ng salita ang aking bibig, narinig ko ang kanyang bulong. Ang tulay na ito ay hindi lamang daanan, ito ay tahanan ng mga alaala. Ang bawat patak ng dugo na dumadaloy dito ay may kwento, isang kwento na hindi mo pa alam. At sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagbalik ng alaala. Isa akong batang lalaki, tumatakbo sa tabi ng ilog, pinapanood ang mga alon na tila sumasayaw sa liwanag ng araw. Ngunit sa likod ng saya na iyon ay naroon ang isang pangyayari na pilit kong kinalimutan. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ang tulay ay naging saksi sa pagdurusa. At ito ang dahilan kung bakit ito nagiging buhay tuwing oras ng dugo. Ito ay naging tagapamagitan ng mga kaluluwa, ng mga kwento na nais ipahayag. Habang sinusubukan kong intindihin ang lahat, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila yumakap sa akin. Ang babae sa tubig ay unti-unting naglaho. Ngunit bago siya tuluyang mawala, may iniwang mensahe sa akin. Ang tulay ay may kapangyarihang magpatawad, ngunit ito rin ay may kapangyarihang magparusa. Alamin mo ang kwento sa likod ng mga patak ng dugo at baka sakaling makalaya ka sa mga tanikala ng nakaraan. Pagbalik ko sa baryo, ang lahat ay tila bumalik sa dati. Ngunit sa loob ko'y nag-uumapaw ang mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng babae? Paano ko malalaman ang kwento sa likod ng tulay? At sa bawat pag-iisip ko ng mga tanong na ito, naramdaman kong mas lalong humihigpit ang tanikala ng tulay sa aking paligid. Sa kabila ng takot at pag-alinlangan, alam kong kailangan kong bumalik. Ang tulay ay isang bahagi ng kwento ng aking buhay. At sa pamamagitan ng pag-unawa sa lihim nito, marahil ay makakahanap ako ng kapatawaran para sa aking sarili.
Ngunit sa bawat hakbang ko papunta sa tulay, naroon ang pangamba. Ano ang naghihintay sa akin sa likod ng bawat patak ng dugo? At sa dulo ng aking pag-iisip, naroon ang isang tanong na bumabalot sa akin ng misteryo. Sino ang susunod na magpapakita sa akin ng kwento ng lumang tulay? Sa aking muling paglapit sa tulay, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin. Isang paggalaw na tila nagsasabi sa akin na ang susunod na hakbang ay maaaring magbukas ng mga lihim na hindi ko pa kayang malaman. Ngunit sa kabila ng takot, alam ko na ang tulay ay naghihintay. At sa bawat paggalaw ng tubig sa ilalim nito, naroon ang isang pangako. Isang pangako na ang kwento ay magpapatuloy at ang tulay ay magiging daan sa pag-unawa sa mga lihim ng nakaraan. Mula sa pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat, naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko ang tulay na ito. Ang mga kwento ng matatanda sa baryo ay palaging puno ng kababalaghan, ngunit wala sa mga iyon ang tunay kong pinaniwalaan hanggang sa nakita ko ng sarili kong mga mata kung paano lumilitaw ang tulay tuwing oras ng dugo. Ang oras ng dugo, ayon sa mga matatanda, ay ang sandali kung saan ang buwan ay nagiging maladugo ang kulay at sa oras na iyon lamang nagiging maliwanag ang lumang tulay. Sa aking muling pagbisita sa tulay, dala ko ang maikling kwento ng aking lolo na nagsimula sa ganitong paraan. Sa ilalim ng buwan, ang tulay ay nagbubukas ng pintuan sa mga lihim ng nakaraan. Hindi ko lubos maunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito hanggang sa simulan kong tuklasin ang kasaysayan ng tulay. Sa aking paglalakad papunta sa tulay, naramdaman ko ang kakaibang aura na palaging bumabalot sa lugar na ito. Ang mga puno sa paligid ay tila mga tagapagtanggol ng lihim nito, nakatayo ng tahimik ngunit puno ng buhay. Ang kanilang mga anino ay bumubuo ng mga hugis na parang mga nilalang na nagmamasid sa akin. Habang papalapit ako, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa tulay. Ang mga bato nito ay tila kumikinang sa kadiliman at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang buong istruktura ay nagkaroon ng misteryosong anyo. Sa puntong ito, naisip ko ang mga sinabi ng aking lolo. Huwag kang matakot sa tulay. Sa halip, matakot ka sa kung ano ang maaring lumabas mula sa kabila nito. Nang saan ay naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang malamig na simoy ay nagdala ng mga bulong na tila galing sa mga kaluluwang naglalakbay sa tulay. Ang mga bulong ay puno ng hinanakit, kalungkutan, at galit. Hindi ko alam kung paano ko ito naririnig, ngunit ang mga salitang bumubuo sa aking isip ay malinaw. Ang oras ng dugo ay malapit na at ang mga lihim ay hindi na magtatago. Sa kabila ng aking takot, nagpasya akong lumapit pa. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang tulay ay tila may sariling buhay. Hinihigop ako papunta sa gitna nito. Bawat hakbang ay tila may kasamang pagbigat ng aking dibdib. Sa bawat paglapit ko, mas lumilinaw ang mga bulong na ngayoy tila mga sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. Nang umabot ako sa gitna ng tulay, huminto ako at tiningnan ang paligid. Ang tubig sa ilalim ng tulay ay tila nag-aalab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng takot, may naramdaman akong kakaibang kapayapaan. Parang ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot at ang oras ay nasa aking mga kamay. Sa hindi kalayuan, may nakita akong anino na gumagalaw. Isang figura na naglalakad papunta sa akin. Sa una, akala ko ako'y nag-iisa, ngunit sa bawat hakbang ng figura, mas lumilinaw ang kanyang anyo. Isang lalaking pamilyar sa akin, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Sa kanyang paglapit, nag-iba ang hangin. Tila ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang enerhiya. Nang siya'y nasa harapan ko na, bigla akong nagising mula sa aking pagkalito.
Ang kanyang mukha ay puno ng marka ng kahirapan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga kwento. Sa sandaling iyon, naalala ko ang kwento ng aking lolo tungkol sa isang lalaking nawala sa tulay na ito. Isang lalaking nagtatago ng lihim na hindi niya kailanman naibunyag. Ikaw ba ang nawawalang lalaki? Tanong ko, puno ng kaba sa aking boses. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang hangiti ay puno ng lungkot. Hindi ako ang nawawala, sagot niya. Ako ang bantay ng tulay, ang tagapagtanggol ng mga lihim nito. Bago ko pa man siya matanong ulit, biglang nagliwanag ang paligid. Ang buwan ay nagiging mas maliwanag at ang tulay ay tila nagbago ng anyo. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang tulay ay hindi isang ordinaryong istruktura. Ito'y isang pintuan sa nakaraan, isang lugar kung saan ang mga alaala ay nagiging buhay. Ngunit bago ko pa man maintindihan ang mga pangyayari, narinig ko ang mga bulong na mas lumakas. Ang figura ng lalaki ay unti-unting nawala. Ngunit bago siya tuluyang mawala, sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan. Ang oras ng dugo ay nagsimula at ang mga lihim ay hindi na magtatago. At sa pagbalik ng kanyang anyo sa kadiliman, iniwan niya ako na puno ng tanong at takot. Ano ang totoong lihim ng tulay na ito? At bakit ako ang napili upang tuklasin ito? Ang mga sagot ay nasa kabila, ngunit ang kabila ay puno ng mga panganib na hindi ko pa kayang harapin. Sa gitna ng aking pagkalito, ang tulay ay muling naglaho at ako'y naiwan sa kadiliman ng gabi, isang gabi na puno ng mga tanong na kailangan kong sagutin bago ang oras ng dugo ay tuluyang magwakas.